kasama natin ngayon isang musician, songwriter at producer na pumasok sa serbisyo publiko nang ma-appoint sa PAGCOR sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Habang nasa ahensya, nag-aral at naging ganap na abogado noong 2023 at ngayon sasabak sa politika bilang kandidato ng Partido Demokratiko Pilipino. Attorney Jimmy Bondoc, maraming salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Magandang hapon sa iyo, Ron, at sa lahat ng mga supporters ng inyong show. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Magsisimula na po ang harapan 2025 ngayon. Jimmy, unang katanungan, hirit ng mga kritiko, laos ka na daw, kaya ka tumatakbo. Anong balik mo sa kanila? Hindi po totoo yun, no? Hindi ako laos dahil hindi naman ako sumikat. Yun ang una. Pangalawa, alam nyo, on a serious note, no? Hindi ko kailangan ipaliwanag kasi sa tao ang calling. Ang calling po, tawag mahirap ipaliwanag. Para sa akin, this is a calling. It is something that I want to do with my life and to be of service to God and to my nation. So, depende na lang sa tao yan kung maniniwala po sila sa akin or hindi. But ako, I do believe it is a true calling. Ano yung calling niyo? Saan ang galing? Ano yung nagtulak sa loob mo para maisipan at tuluyan tumakbo? Alam niyo, yung iba kasi kala nila yung calling parang bigla na lang may kalapating dadabo sa ulo mo, no? But ako, it was a series of events for a decade, no? Yung unti-unting pagpasok sa politika, sa serbisyo, unti-unting karunungan, at pag-shift ng career, at nagbabago yung mga minamahal mo at adikain sa buhay. So, yung calling na yon is gradual until you see kung saan ka tinatangay ng Panginoon. Meron din namang, aside from the critics, meron din naman mga mahanga sa'yo na nag-aral ka pa para maging abogado bago ka nag-isip at pumasok dito sa politika pa, balak mo pagtakbo sa politika. Pero ang tanong nila, bakit daw senador ka agad? Ang laki naman yata nung talon mula sa entertainer, nag-aral ka lang ng abogadasya, biglang gusto mo na senador? Alam mo, una sa lahat, hindi ako naniniwala na may hierarchy, no, sa public positions. Unique yan eh. May mga tao na mananalo bilang senador pero hindi mananalo sa party list. No? Iba kasi yung mga laban dyan eh. So, syempre, inaral din namin. Una, sino ba naman ang gustong matalo? So, inaral namin kung saan yung pinaka may chance na makapagserbisyo tayo. So, sa pag-aaral namin, it is here. Pangalawa, gusto ko talaga ang policy making mula kabataan pa. I like policy making and making rules work para maging equitable sa mga tao. Okay. Jimmy, kilala ka din bilang malapit sa dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa siya sa, masasabi natin siguro, inspirasyon sa pagtakbo mo. Anong mga katangian niya siguro ang hinahangaan mo at pwedeng tularan sa pagiging mamabatas? Sa akin kasi, dahil divisive ang paghanga sa isang tao, tumitingin ako sa principles, no? And actually, I call it the best of the Duterte principles. Kasi kung meron man mga nagtatalo tungkol sa kanyang pagkatao, yung mga pinaglaban niya, yung the best of the best, tama naman. Anti-corruption na talagang pumapatay sa atin, no? Drugs, which walang nakakalaman dati kung gaano ka pervasive at kung paano niya talagang sinisira yung bayan natin. So, ang gusto ko sa Pangulo, yung pagka-real talk niya, no? Na sinasabi niya sa bayan, ito ang totoong problema. May makalaban man siyang malalaking tao o wala, sinasabi niya ang totoo. Speaking of divisiveness, Jimmy, this closeness you have with the former president and even the family, pwede itong makaapekto sa kampanya mo. Pwedeng makahatak ng suporta sa'yo. Pwede ding makataboy. Dahil dito, tingin mo ba may mas malaking challenge ka sa pagtakbo mo, sa kampanya mo, para makumbinsi pa yung mga sigurong may ibang tingin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng malipat sa'yo? Alam niyo, wala namang tao na nakatira sa vacuum, no? We are all situated beings, ika nga. May sitwasyon tayo. Yung iba, ang burden nila, yung pangalan nila. Minana nila yung pangalan. Yung iba, ang burden nila, wala silang minanang pangalan. Yung iba, ang burden nila, katulad ko, kaibigan ko si Rodrigo Duterte. Lahat po tayo have either an advantage or a cross to bear. So,
we must grow where we are planted, no? At dito po ako nakatanim. I accept all the challenges and the advantages that being a friend of the former president brings. Mhm. Pero para sa akin, wala naman, sa matalinong botante, hindi yun ang iisipin nila. Ang iisipin po nila, ako. At kung talagang may maitutulong ako sa Senado. Pero meron pa rin titingin dahil sa pangalan eh, Jimmy. Yes, and I Are you accept going that. to make that extra effort para makumbinsi silang masubukan ka man lang? Alam mo, extra na effort baka hindi. Ang akin, gusto ko magbigay ng isang pantay na effort na magpakilala ng totoo. Ayoko nga yung word na nanliligaw, hindi rin ako nanliligaw. Ako po ay nagpapakilala. At kung hindi nyo ako iboboto, pagdasal nyo ako. Kasi malay nyo, ang outcome naman ng elections talagang is always by the hand of God. Yun lang naman ang totoo kong paniniwala eh. So we might as well say the truth, stand for the truth, at tingnan natin kung mananaig ang katotohanan. Another issue that may be divisive, Jimmy, your stance and statements na mga nabitawan mong mga salita lalo tungkol sa ABS-CBN, lalo na nung ito ay pina-shutdown. Paano mong ganun din makukumbensing subukan ka ng mga botante na siguro may sama pa ng loob sa'yo dahil dun sa mga sinabi mo? Alam niyo, nung pumasok ko kanina dyan no, sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. Ang galing. Kailangan po yun ang pangalagaan, pati nung management or corporate and the legal side of ABS-CBN. And I think, ang pinakamaganda talaga dyan ay harapin po nung network na ginagawa naman nila, no? Harapin sa tamang forum. Ang problema kasi sa atin, sa politika in general, no, may isyong iaakyat pero hindi nare-resolve, no? So kung ma-resolve sana yon, makita na kung saan inosente ang ABS sa mga pinaratang sa kanila, kung saan sila baka sakali lang guilty, para matapos na, and then we can move on to the franchise issue. Pero ang gusto ko lang malaman ng mga tao na nung nagsalita akong ganon, that comes from a place of truth, hindi hatred. And right now, I'm glad to hear na ang dami ng naka-rebound na mga workers from ABS-CBN. There is this proposal by Congressman Joey Salceda for the renewal of the franchise of ABS-CBN. Sang-ayon ka ba dito? Sinasabi ni Congressman Salceda, wala naman daw nakitang kamalian at mga nilabag. Are you in favor of this proposal? Well, it's not up to me. No? It's a congressional prerogative. Alam mo, ang kailangan ba intindihan ng tao ang franchise, halos wala naman talagang conditions yan eh. Kung trip ng Kongreso yan, ibibigay yan, di ba? Wala man lang conditions yan eh. No? It's not like a contract. So kung yun ang gusto ng Congress ngayon, mabuti. Ang wish ko ay yung hindi na legal, moral na sana, dinggin ng parehong side ng Congress, pati ng ABS, yung totoong mga hinaing ng workers, ng labor sector, pati ng BIR, dinggin, kusang dinggin, no? For the peace of the country. Let's talk about your platform now, Jimmy. Gusto mong labanan ang korupsyon sa gobyerno. Anong panukala ang gusto mong gawin para malabanan to? Sawang-sawa na po siguro kayo, no? Sa anti-corruption. Pero kuminsan po ang kanta, pag nagagasgas, ibig sabihin, totoo. Etong issue na to kaya nagagasgas kasi totoo. Ang problema po, ang anti-corruption measures natin, hindi na i-institutionalize. We have to institutionalize it. By Republic Act, hindi lang executive order, gumawa po tayo talaga ng mga anti-corruption commissions na ang specialty ay ang paghahabol. Hindi lang sa plunder, kundi sa mga maliliit na korupsyon sa loob ng gobyerno. No? Kaya nga alam nyo, nung pinag-uusapan dati yung mga intel funds, ang hirap niyan, no? Ang hirap i-discuss kapag may confi and intelligence funds na dinidiscuss, no? But one of the threats, no, to national security are internal threats, corruption inside government. Kaya sa totoo lahat ng ahensya may kinalaman sa national security because corruption is a danger to national security. Ang problema ko minsan sa korupsyon is yung
pag-imbestigahan, pagkahaba-habang panahon, Absolutely. iimbestigahan, at walang, katulad ng sabi mo kanina, hindi naman nare-resolve, Hindi nare-resolve. hindi nagkakaroon ng solusyon. Kasi hindi sa Ano- proper forum. Anong gusto mong gawin para maitama yon, para mapabilis yung proseso at ma-resolve ba? Okay, two things pero mga ano po to, medyo mahirap gawin ha. Mas madali gawin yung to institutionalize. Halimbawa yung PACC, di ba? Executive order yun eh. Yes. Gawin natin by Republic Act. Para tumibay, para magka-fiscal autonomy, may sarili siyang pera, may sarili siyang appointed officers na hindi umaasa sa kasalukuyang administrasyon. Okay, that's number one. Number two, eto, controversial to, but I'm willing to be controversial. Alam nyo kasi, ang Congress, walang nagbabantay dyan. Nobody polices the police. And as we see now, ang allegedly, di umano, nandyan nangyayari yung most of the corruption. Paano babantayan? We have to really revisit the Constitution. Kailangan tingnan natin paano ba ang removal or sanctioning ng mga congressman. Kasi when we talk about corruption, alam na natin yung systemic sa mga ahensya. E paano yung sa mga pinakapinuno natin? How do we remove them? We cannot remove them by recall. We cannot impeach congressmen. They're not in the list. No? So we have to revisit that. Ganon masasolve ang corruption. Sang-ayon ka ba doon sa proposal ng death penalty para sa mga na huhuli sa korupsyon? Hindi. Alam nyo, kung ako gusto ko lang ang boto ng mga rabid, oo na ako no? At ako, tao lang ako natutukso din ako, no? Gusto ko kuminsan talaga patayin yung masasamang tao, sa totoo lang. Pero, sagrado po talaga ang human life, no? At nagkakamali ang korte. Para sa akin, mas mabigat na parusa yung ipakulong. Final question, Jimmy, bago tayo magpunta doon sa mga katanungan natin dito. Sabi mo, napanood ko to na sabi mo gusto mong ibalik ang diplomasya sa Senado at ilagay ito sa mas magandang landas. Ano bang diferensya ngayon? Anong kailangan ayusin at paano ayusin yun? Alam mo, hindi legislative ang sagot sa diplomasya kasi ang diplomasya ay depende sa current batch, no? Kung sino yung mga nakaupo. Ang diplomasya ay ang maaayos na pagtalakay ng mga magkakasalungat na opinyon. No? Sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Palagay nyo ba, pag umupo ang isang magaling na senador dyan, 2, 3, mauubos ba problema natin? Hindi po. 50 years old na ako Pare-pareho lang po didiscuss natin. Ang naiba ngayon, dumadagdag pa sa problema natin, yung bangayan. So, may problema na. Pero ang nagiging problema pa is how we talk about the problems. No? So, dumadagdag tayo. Tanggalin man lang natin ito. Let's bring back diplomacy. Yung gentlemanliness, no? Pagiging maginoo. Kasi ang Senado po yan ang puso ng bayan yan. Puso ng bayan yan. We are setting examples. Kung maipakita po natin that we can discuss in an orderly way. Respect each other's differences. Hindi tayo nagkakalat ng fake news. Hindi tayo gumagawa ng mga kung ano ng kabulstugan sa media. Tayo ang may disiplina, no? Diplomasya at disiplina Jimmy, sa Senado. ikaw lang yung isang taong narinig kung gustong gawin yan. Paano mo gagawin yun? Kung manalo ka man, mag-iisa ka lang doon sa Senado na may gustong mangyari yan. Hindi po ako nag-iisa, and this is not a shameless plug, no? Pero ang buong PDP laban slate naniniwala dyan sa diplomasya, no? And I know yung iba, sasabihin nila, hindi, si Duterte nga siya ngayon. Iba po ang executive, nag-iisa siya doon Kailangan natin ng pulis dyan. Ang Senado plenary yan, barkada yan, kailangan nag-uusap yan to come up with for consensus building, no? So kailangan po natin, honestly, we need real decency, and sa totoo lang yung makajos. Yan ang kailangan natin sa Senado. Okay. Ngayon naman, may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais na malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Meron tayong 10 tanong sa inyong harapan. Susubukan nating sagutin ang lahat ng makakayanan sa loob ng 6 na minuto. Go ahead, Jimmy, give me one. Akala ko tong it's Kala ko din Ano ang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin? inflation yan no? Napakahirap na solusyon na yan. Pero sa totoo, we are a trader economy now Puro tayo trading. We have to go back to being a production economy. Mag-produce po tayo. And yan, the Senate can help with that. No? We can grant subsidies to farmers, paigtingin ng agrikultura, kaya talaga yan. Lalo na po, ang agrikultura because meron tayong comparative advantage yan, tinatawag ng mga ekonomista na madali sa atin maging, maging bida dyan. So, we have to start producing at least basic goods. Another question? Sunod-sunod na lang.
Sa iyong pananaw, may tuturing mang pork barrel o hindi ang AKAP? Alam nyo, para hindi nagiging divisive, pumunta po tayo sa Supreme Court definition no, ng pork barrel. It is post-enactment legislator participation. PELP nga ang shortcut. Ibig sabihin, nakalagay sa Belgica versus Ochoa no, na kahit anong post-enactment, meaning tapos na yung batas, nakikialam pa yung legislator, kahit similar informal practices, nakalagay po yun doon sa decision mismo, is pork. So it is pork barrel. No question. Kung by definition, huwag na natin lagay yung mga opinion natin kung masuma ba yan, basta labag yan sa desisyon ng Korte Suprema. It is pork. Okay. Anong pananaw mo sa breakup ng Unity? Alam mo yung breakup, specialty ko yan eh. Sabi ko na Let nga. me be done. Alam mo, may girlfriend ako dati. No? Okay kami. Okay kami. Nakialam yung mga kaibigan, mga pamilya. Yun, nag-iwalay kami. Tingin mo, ganun din ba yung nangyari? Wala naman ako sinasabing gano'n. Nasabi ko lang yung kwento ko. Sa breakup ko dati, daming nakialam. Nagmamahala naman kami. Pareho kami ng paniniwala. Gusto namin tumulong sa mahihirap. Hindi mo na pinilit makapagbalikan? Hindi na kasi kakasal na ako. One more question. Anong masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Alam nyo, siguro sagad na yan sa tenga ninyo. No? Para sa akin talaga, nasa COA na yan. Mas importante sa akin yung sumunod tayo sa proseso. Since it is under investigation ng COA, at tinitingnan man nila yung dokumento, let the process prevail. And sana palawakin yung investigation. Lahat ng mga may confidential. Para malaman natin kung talaga may kinalaman sa national security ang mga ahensya ng gobyerno. Pag sakaling palaring ka manalo bilang senador, meron ka bang gagawing panukala para mas masilip ang mga intelligence at confidential funds? You know, I wish I did, no? Pero meron namang joint circular ang COA dyan, yung 2015-01, no? Malinaw naman kung paano gamitin. So ayokong we can institutionalize that, no? Or we can make that a Republic Act, fine. Pero ang tanong lang naman ay kung mapapatupad. It's more of an executive issue. So sana yung sa totoo nasa nakaupo yan, and I pray for our nation na maglagay talaga ulit ng mga pulis dyan na magbabantay sa pondo ng bayan. Kunin ko na to. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi, pero ano talaga yan, yung annulment really works, and I've seen some of your interviews, so gusto ko iba naman ang masabi. Ang problema dyan talaga is the economic burden. So, yun ang dapat i-address, hindi yung batas masyado, it's the process. Pero kung dapat bang may interest ang Estado sa pamilya, dapat meron. So, kailangan dumadaan pa rin sa proseso bago maghiwalay. Hindi yung trip nyo lang maghiwalay, wala na. Basic autonomous social institution is the family. Yeah. Meron pa tayo ilang minutes. Kunin ko muna to para sa'yo. Sa issue ng West Philippine Sea naman, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? May tama at may mali, no? Pero towards US, never correct, no? Ang tamang ginawa ng administrasyon is the passing of the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, no? Merong pinasa, I think it's RA 10242, if I'm not mistaken. Nakalagay doon to foster partnerships with allied nations, no? Yung para pantay-pantay na lahat ng bansa. Tapos dito na tayo mag-create ng material na tinatawag nila. So, and mostly, it's in the title itself, maging self-reliant pagdating sa depensa. Para katakutan naman tayo na matagas ang Pilipino, di ba? Tama yun. Tama yun. So, ang independent foreign policy should be seen by us not siding with any country, no? Dapat talaga lahat. Pati yung pag-enforce ng desisyon sa PCA, ganun talaga, bigyan ng equal economic opportunities ang mga kapitbahay natin para magka-interest sila na bantayan yan. Thanks for the answer, Jimmy. Yes, sir. We will give you a chance now to give your final statement. Bakit po kayo karapat-dapat ihalal? Alam mo, Ron, yung musika, no, ang ganda talaga. Ang ganda ng musika. Dahil hindi ito nagsisinungaling. Yung letra pwede magsinungaling, but yung himig,
hindi pwede magsinungaling. Ang maganda, ang pangit-pangit. So ako po, sa Senado naniniwala kung kailangan natin yung magsasabi ng totoo. Yun po yung number one. Kaya sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Hindi po maubos problema natin. Never. My kingdom is not of this world. Nakalagay sa Biblia. Tayo po ay lagi magkakaproblema. What we need are people na susolusyonan yung problema ng matiwasay, na nagbibigay ng halimbawa kung paano maging tunay na Pilipino. Kailangan natin ng diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po ay ang mahinahong pagtatalakay at matalinong pagtatalakay. Ang disiplina ay ang pagsunod sa batas ng mga mismong mambabatas dahil ang Senado ay ang isip at puso ng Pilipinas. Kaya kung ako po ay papalarin, ako po ay magiging boses ninyo. Let me be the one. Attorney, maraming salamat. At yan ang harapan, 2025, kasama si Attorney Jimmy Bondoc. Maraming salamat.